Hihintayin daw ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung ano ang mangyayari sa Senate Impeachment Court kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint laban sa kanya. Ang House Prosecution Panel naman iaapila ang desisyon. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Iaapela ng House Prosecution Panel sa Korte Suprema ang desisyon nitong nagsabing labag sa konstitusyon ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ang pinakabatayang saligan ng desisyon kung saan umikot ang mga legal pronouncement ng Korte ay mali. Hindi isinama ang plenary vote, mali ang pagbasa sa timeline ng mga kilos ng Kamara, at mas pinaniwalaan ang isang news article kaysa sa House Journal at opisyal na report na isinumite mismo sa Korte. Nakakabahala na ang desisyon ay hindi man lang bumanggit o tumugon sa mga dokumentong ito. Inisa-isa ni Abante ang mga anyay mali ng Korte. Kaugnay sa plenary vote, taliwas daw sa sinasabi ng Korte, nagkaroon daw ng plenary vote sa Kamara bago nila ipinasa sa Senado ang impeachment complaint. Makikita po ito sa House Journal number 36 at detalyado rin sa opisyal na record of the House of Representatives. Ang transmittal sa Senado ay hindi unilateral o ministerial. It was a clear result of plenary action. Ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa wastong proseso. Ikalawa, ang sinabi ng Korte na hindi inaksyonan ng Kamara ang unang tatlong impeachment complaint na inihain noong December 2024. Sabi ni Abante, hindi rin yan totoo. This too is inaccurate. Sa parehong araw na inaksyonan ang February complaint, bumoto rin ang Kamara sa plenaryo na i-archive ang tatlong impeachment complaints na inihain noong December. Ginawa ito ilang oras bago mag-adjourn ng session dahil nakumpirma na ang February complaint ay permado at verified ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. Ayon sa konstitusyon, ito ay itinuturing ng Articles of Impeachment at obligadong ipadala sa Senado para sa paglilitis. Ikatlo, ang sinabi ng Korte na hindi raw binigyan ng due process si VP Sara o yung pagkakataong masagot ang reklamo bago ito ipinadala sa Senado. Sabi ni Abante, walang ganyang requirement sa konstitusyon o sa rules ng Kamara, lalo't ang complaint ay pirmado ng hindi bababa sa 1/3 ng mga mambabatas, kaya pinadala na agad sa Senado. Nagbigay ang Korte ng panibagong patakaran na wala naman sa umiiral na batas. Pinawalang bisa nila ang Articles of Impeachment base sa mga bagong pamantayan ng due process para sa respondent. Kung due process at opportunity to be heard ang usapan, ilang beses nang naimbitahan si Vice President Sara Duterte sa mga pagdinig ng committee na natili siyang tikom ang bibig. Pumalag dyan ang abogado ni VP Sara. Hiwalay naman yung naging mga committee hearings. If I'm not mistaken, sa aking interpretation, ang tinatalakay ng Supreme Court doon ay yung due process mismo doon sa pag-initiate ng impeachment proceedings, which includes yung pagbibigay sa kanya ng kaukulang pagkakataon upang sumagot doon sa draft articles of impeachment or draft impeachment complaint. Ayon kay POA, nagpasalamat sa kanilang Vice Presidente nang makarating sa kanya ang desisyon ng Korte Suprema. Handa na raw sana ang defense team sa impeachment trial. Ngayon, maghihintay raw muna sila sa mga mangyayari sa impeachment court. Sa ngayon, wala pang petsa ang Kamara kung kailan sila magka-file ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.